Sound check. So, good vibes, everyone. Hi, it's me again, Macy. At ito yung another vlog ko. Good vibes, everyone. So, it's me again, Macy. So, after ng aking intro vlog, wow. Intro vlog after how many years na hiatus. Wow na! Hindi ko kinakaya yung akala mo may talaga. May naapektuhan sa pagkawala ko sa vlog. So, yun na nga. So, magkakaroon ako ng series. Wow! Kakaroon ako ng series dito sa aking channel na pinamagatang After Hours. So, After Hours, wherein, ano lang naman to, chikahan after my work. Kasi after work ko, wala talaga akong kasama dito sa sa bahay. Specifically dito sa kwarto, wala akong kasama kasi night shift yung asawa ko. So, magkaiba kami ng schedule. So, ito na lang. Gagawa na lang ako ng series, which is magkwentuhan na lang tayo. Since wala naman akong kakwentuhan everyday. Kasi nga, syempre, 5 hours yung time difference sa Pilipinas. Alangan namang mga istorbo pa ako ng mga kaibigan ko sa Pilipinas para lang magkaroon ako ng kakwentuhan. So, dito na lang. Ang dami sinabi. So, yun lang. So, for today's episode, ay pag-uusapan natin yung 5 things na, or 5, ano ba? Ano bang tawag sa title? So, 5 things na culture shock sa akin nung pumunta kami dito sa New Zealand. Okay. So, disclaimer, this is based on my experience, on our experience nung pumunta kami dito sa New Zealand, not on any scientific basis. Char! So, kung iba yung experience mo, okay, yan yung experience mo. So, ito yung experience namin. Okay. So, yun na. Proceed na agad tayo kasi hindi ko alam. Pag hinabaan ko pa to, mahirapan na naman ako or tatamarin na naman ako mag-edit. So, number 1, is yung weather. So, yun talaga yung pinakauna. So, dumating kami dito is month of May. Expected naman namin winter yung aabutan namin dito. At syempre yun nga, malamig. Pero, iba pala yung lamig dito sa New Zealand. So, yan, May kami dumating dito. Pero before that, nagbakasyon pa kami sa Japan ng January. So, December to January. So, winter sa Japan nung time na yon. So, nung nasa Japan kami ng winter season, siguro na-imagine na namin, ganito pala yung winter season. Yun, malamig nga, parang times 2 ng Baguio. Parang ganun. So, sabi namin, carry naman pala. Tapos, ang saya kasi hindi mainit. So, kahit maglakad-lakad ka dyan, hindi ka pagpapawisan, ganyan. So, excited kami. So, eto na nga, nung May, dumating kami dito sa New Zealand. At, winelcome kami ng super lamig na weather. So, iba yung lamig niya eh. Kasi parang sa Japan, yung lamig niya is yun nga, parang times 2 or times 3 ng Baguio. So, kaya-kaya pa. Yung parang, aura feels na lamig, yung pwede kang, yung magsuot ka ng pang OOTD mo, ganyan, picture, ganyan. Parang, basta, ganun yung type ng lamig niya. Pero nung dumating kami dito sa New Zealand, is, as in, super, para sa akin para sa akin, para sa amin ng asawa ko, yung lamig niya is yung pumapasok siya dito sa sinus mo, tapos sumasakit yung ulo mo. So, ganun. Yung lamig na nanunuot. So, sobrang sakit. Parang masakit sa ulo na lamig. Ganon yung feels niya. Na parang kahit nakailang layers ka na, nilalamig ka pa din. Ganon. Ganon yung na-feel namin nung dumating kami dito. And trivia nga pala, kasi nagugulat yung mga friends ko sa Amerika. Pag sinasabi ko na, katulad ngayon, March, fall season na. Fall season na. Sa naman, sa Amerika is spring
So, ano siya, baliktad. So, kung sa Amerika is December, 'di ba? December nila is America, Japan, Korea, most of them. Most na alam kong mga nilalamig na ano, nilalamig na country. December nila, 'di ba, winter season. Pero dito sa New Zealand, yung December is summer season. So, yun, ganun siya kalayo. Kalayo sa ibang bansa na pati yung season iba ng timeline. So yun, trivia lang naman kasi nung nandito kami, dun lang din namin na-realize na, oo nga 'no, magkaiba pala. Parang magkabaliktad pala, gano'n. So yun na yung number one namin, yung weather. Ay meron pa pala, very unpredictable ng weather dito. 'Di ba sa Pilipinas, sabagay sa Pilipinas kasi ulan tsaka araw, ganyan. So, kahit magta-tayo ng payo anytime, ganyan. Or ano ba, mape-predict ba natin sa Philippines? Pero dito talaga very unpredictable. Sinasabi nga nila, 4 seasons in a day. Kasi kunyari, paggising mo, umuulan, minsan nga nag-hail pa yan yung umuulan ng yelo, as in yung literal na yelo. Tapos, mamayang tanghali, aaraw. Tapos, susunod naman, magiging windy na as in OA sa pagka-windy na parang signal number 5 na bagyo, ganun. Tapos, wala na naman. So, ganun yung feeling niya. So, everyday. As in nga, hindi mo ka mapipredict yung kung ano magiging weather sa isang araw. So, dito ko nakasanayan. Kasi, nung nasa Pilipinas, di naman ako nag-check ng weather app. Kayo ba? Nag-check ba kayo sa Pilipinas ng weather app? Ako nun hindi. So, dito ko lang siya nakasanayan na parang everyday, i-check ko kung ano yung magiging weather bukas para ma-predict na or maano ko na kung ano yung isusuot ko o anong ire-ready ko na clothing para bukas. So, ganun din yung mga tao dito, yung mga locals, always silang nagche-check ng weather app. So, yun. Tas, ano pa? Sige, isama ko na to sa number 1 pa lang tayo. Isama ko na sa number 1 yung yun nga. So, yung weather dito is unpredictable na lalo na yung pero parang mas marami dito yung maulan. Yung as in yung ulan dito is hindi yung parang mostly yung ulan dito is yung parang may bagyo. Pakita ko yung clip yung eto. Yung ganyan, as in, akala mo, pag sa Pilipinas, yung mag-i-evacuate levels na, ganyan. Pero dito, normal lang pala. Normal lang sa kanila. Parang ako nung bago-bago pa kami dito, natatakot ako na, ganyan. Tapos nag-expect ako na mag-suspend ba ng pasok? Char. So, yun pa, walang suspension ng work or classes dito. Kahit na umulan pa yan ng yelo or what, wala silang mga ganong bagay. So, pasok ka talaga ng pasok. So, dito na tayo. Proceed na tayo sa number 2. Ang dami ko na agad sinabi. So, number 2 is yung people. So, akala ko nun, tayo mga Pilipino lang yung parang tayo yung pinaka-hospitable, tayo yung pinaka-magaling makisama. Ganon. Kasi 'di ba yun yung natin na tayo, ganyan. Magaling tayo makisama, ganyan-ganyan. Pero, nung dumating kami dito, nakakatuwa na very welcoming ang mga Kiwi. Sila, yun, same ng paano sa Pilipinas. Mas warm lang yung way siguro sa Pilipinas. Pero, dito din, yung mga locals, very welcoming sila. So, nung time nga na nag-land kami dito, so, yun, parang, syempre, ikaw, as migrant, magmo-move ka sa ibang bansa na wala kang as in kakilala. Kami lang dalawa ng husband ko. Then wala kaming kamag-anak, wala talaga. Nakakatakot siya, 'di ba? Pero nung dumating kami dito, lagi ko sinasabi na this may sound dramatic, pero nung the moment na nakatapa kami sa lupa ng New Zealand, parang ang welcoming. So, ganun yung na-feel ko nung time na yun. Tapos, yung mga tao, yung sa plane pa nga lang yung mga flight attendant, they are very, sila, parang katulad sa Pilipinas nga, yung hospitable, ganyan, yung very warm, yung pakikitungo nila sa'yo. Dito nga lang, ang galing nga natuwa kami nung wala pa kaming car dito.
Dumating kami siyempre maggo-grocery kami or naglakad-lakad kami para ma-familiar kami sa, surroundings or kung ano yung mga malalapit dito sa lugar na pagse-stayan namin. Yung alam mo yung makakasalubong mo lang sila, babatiin ka na nila, "Hi, how are you?" Gano'n. Very ano sila, yung very approachable. Yun yung ano, so yun nakakatuwa na hindi yun, nakabawas siya ng homesick namin and sobrang nakatulong siya sa pag-a-adjust namin dito, lalo na yung unang buwan namin dito dahil sa ano, sa bait ng mga tao dito. So yun yung number 2 ko. So number 3 is transportation. So eto isa pa 'to, isa pa 'tong nakaka-culture shock dito sa transportation. Kasi sa Pilipinas, though ang traffic, kaya ma-traffic sa Pilipinas kasi nga ang dami nating mode of transportation, 'di ba? May jeep, may bus, may taxi, may Grab, may angkas, may joyride, as in may pedicab. Yung pupunta ka lang sa kabilang kanto, kahit di ka na kahit ano yung sumakay ka lang. Wala lang lakad-lakad kasi available any kinds of transportation. Pero nung dito, may LRT pa, 'di ba? Dito, pero in fairness siguro naman sa big city, medyo ano siya, medyo accessible. Pero dito kasi sa lugar kung saan kung saan ako na destino, destino talaga, is as in literal na dulo siya ng New Zealand. So pag tinignan mo siya sa mapa, yung lugar namin, tapos sumunod na yung Antarctica. Which that explains, oo nga no, that explains bakit nga ang OA nung lamig dito. Siguro nga. Siguro nga, dahil nga doon. Tapos yun nga, since, and ano kami, countryside, ang public transport lang dito ay bus. So, and ang bus pa, hindi siya available and may schedule siya. Tapos parang every 30 minutes yung interval ng bus 1, tapos yung next na bus. Tapos yung late na biyahe ng bus dito is 5 PM, parang ganun. So, kung ang work mo matatapos ng 5 PM or yan, baka or 6 PM, wala ka ng masasakyang bus. So, ganun siya. So, nahirapan ako nung una kasi yung unang pinagsistayan namin is malayo siya dun sa school na pinagtatrabahuhan ko. Tapos, ang hirap din kasi kailangan tatimingan mo yung schedule ng bus. Basta hindi siya katulad sa Pilipinas na pag pumunta ka sa kanto, maghintay ka lang doon ng ilang minutes or 5 minutes, pwede ka nang sumakay sa bus kahit anong bus, 'di ba? Dito may ruta na, tas may designated pa na bus kung saan ka dapat sumakay. Kasi kung mali yung bus na masakyan mo, di ka makakapunta doon kung ano yung kung saang destination ka. So kailangan aalamin mo rin. So yun medyo hassle for me yung transportation dito. Kung magta-taxi ka naman, ay girl, super mahal. Yung parang 5 minute lang na layo, ang cost na is $16. So, i-ano mo na lang. So, $16 so mga 300 plus, ganun. 5 minute lang yun. As in, super lapit lang. Yun yung minimum na babayaran mo sa taxi. So girl, baka wala na akong swelduhin kapag lagi akong mag-taxi. So ang ginagawa ko nun, nung, pero timing naman na before ako nag-start mag-work, ay nakakuha na kami ng sasakyan. So, kaso, sa work kasi ni husband is night shift siya. So, ayun, napupuyat siya kasi 'di ba nga dadating siya ng madaling araw tapos pasok ko umaga. So ang sistema namin is sa morning hatid niya ako sa school, then ako after work ko, magbabas na lang ako. Or kung hindi ko matiyempuhan yung bus, maglalakad ako ng 30 minutes. So 30-minute walk siya pag nilakad. So ang hirap maglakad lalo na kapag winter, ang hirap maglakad kasi super lamig talaga. So, yun medyo struggle ko yung
time na yun. So, buti na lang na ngayon is as in katabi na yung pinagsistayan namin na bahay is as in katabi lang siya ng pinagtatrabahuhan ko. Yung pagitan lang is isang bahay. So, 2-minute walk lang. So, thank you Lord naman na ginawa pa rin ni God na convenient yung pagpasok ko sa work araw-araw. So, yun yung number 3, yung transportation. Hirap. Kaya talaga, ang yung sasakyan dito, hindi siya luho, hindi siya lang, pang flex. Talaga siya, basic needs. Kasi, yun, yung groceries, hindi mo siya, malilimitahan yung kilos mo or yung mga activities mo kung wala kang sasakyan dito. So, yun, necessity talaga yung sasakyan. So, number 4 na tayo, is yung mga establishments, yung mga mall, restaurants, ano pa ba, mga groceries. So, nagulat ako. Kasi 'di ba yun, sa Pilipinas, kahit saan dyan, may bilihan ng gulay, may talipapa, may palengke, So dito, may mga groceries, pero limited yung establishments nila. So, dito nga isang mall lang yung alam ko. Parang isang mall lang meron sa amin dito, sa buong city. Isang mall lang ata. I'm not sure. Tapos, yun, may mga groceries, ganyan. Tapos, ito yung nakakaloka, yung opening hours nila. So, most of the establishments dito sa New Zealand is nagko-close ng 5 p.m. Yes, you heard that right. 5 p.m. Pero pag yung mga groceries naman, 10 p.m. meron pa naman na bukas. So, yung Woolworths, tapos yung famous Pack and Save hanggang 9 p.m. ata yun. Pero yun, kung gusto mong mag-Starbucks, gusto mong kumain sa labas, restaurant, very limited. Tsaka yun nga, natatapos sila ng 5 p.m. Yung sa mga bar, hindi ko pa na-try kasi hindi naman kami mahilig sa ganun ni hubby. So, yun. So, parang, mostly, ang gagawin mo, sa bahay ka lang. Pero yung mga locals kasi dito, siguro, feeling ko lang ha, kaya maaga nagko-close yung mga establishments dito kasi mas pinaprioritize nila yung life after work. Yun. So, parang hindi uso yung mag-overtime, ganyan-ganyan. So, ayun. And kasi mas parang gusto nila, mas trip nila yung mga yung mga nature activities, yung kunyari, yung mga physical activities na running or pumunta sa park, bili ka ng fish and chips, tapos tambay ka sa park or punta ka sa skate park. So yun, ganun yung mga mga trip nila dito. So, ayun. So, medyo nag-adjust ako kasi sa Pilipinas, kunyari mag-crave ka, 'di ba, ng kahit nga 11 PM, labas ka, may bukas na mga Jollibee, ganyan. Dito, ito pa pala, walang Jollibee sa buong New Zealand. Di ko alam kung bakit, pero wala. Pero meron namang KFC, Burger King, McDo. Pero, walang kanin. Yes, walang kanin yung nila dito. Talagang burger and fries. Tapos drinks, desserts, ganun. So, yun, very limited ng mga establishments. Pero pag big city, like Christchurch, nakapunta kami sa Christchurch, mas marami silang doon, mga available na puntahan. Dito lang siguro sa amin kasi nga countryside. So, ano pa ba? Last one is yung security. So, dito, nakakagulat yung security. 'Di ba sa Pilipinas, lalo na kunyari sa school, 'di ba may guard. Sa mall, may guard din. Tapos 'di ba ini-scan pa yung gamit mo bago ka pumasok sa mga establishments. Dito may parang nakita ko sa mall may scanner. Pero wala silang security, walang guard. Doon nga nagulat nga ako nung first day ko sa work. Nung sinabi ko sa manager ko na nakaland na kami dito sa New Zealand. Tapos yun, parang binigyan niya ako ng 1 week na pahinga before mag-start. Pero in-invite niya ako kinabukasan. Nung pumunta kami, in-invite niya ako parang kinabukasan or the other day na bisita ako dun sa
sa school para makita ko na agad or ma-meet ko na agad yung mga ka-work ko, ganyan. Tapos, di pumunta, ayun, naglakad lang kami ni husband. Pumunta kami doon. Naghihintay kami sa gate kasi, alam mo yun, yung natatakot kang pumasok. Kasi baka sabihin trespassing ka. 'Di ba gano'n sa Pilipinas, yung 'pag mga establishments, ganyan. Or usually may mga guard tayo, 'di ba? Dito wala, as in wala silang mga guard. Wala, pasok ka lang, talagang buksan mo yung gate, ta's pasok ka diretso, gano'n. So, ayun lang, very ano, para sa akin culture shock 'yun. Pero hindi naman ibig sabihin na talagang zero crime dito, ha. So, mostly ang ano, meron din naman, mostly ang mga ano dito is yung, nakawan, gano'n, ninanakaw yung kotse, 'yun, mga gano'n yung, mga napapansin ko. Pagnanakaw ng mga sasakyan, gano'n. Pero, yun nga, pero wala naman, parang wala namang major nga na ano dito, na crime. So, peaceful talaga. So, ayun. Di ko alam kung ang bilis ko magsalita, ha. Pero, yun yung top 5 na share ko na culture shock nung dumating kami dito sa New Zealand. So, if you want yung mga ganito pang chikahan, please comment down below and leave your questions. Maglagay lang kayo ng questions na or topic na gusto nyong i-discuss natin sa aking next episode kung magkakaroon pa. Yun, pag-usapan natin yan on the next episode. So, if nakaabot ka dito sa last part ng aking video, pa-like naman, like and subscribe para ma-update ka sa mga ganap ko. And mag-comment ka, yun, comment down below, mag-suggest ka ng kung anong topic yung gusto mong pag-usapan natin on the next episode or any suggestion. I am free, I am open to any of your suggestion. So, yun lang. Have a good day, everyone, or good night sa akin dahil gabi na. And ingat kayong lahat. Bye!